tunog ng tasa sa mesa, habang ang kape umuusok sa umaga. Sa likod ng bintana ng maliit na kafe, unti-unting gumagalaw ang lungsod. May diyaryong bukas sa gitna ng mesa, may pahinang dahan-dahang binabasa. Hindi kailangang magmadali ang balita kapag ang araw ay nagsisimula pa lamang. Sa pulong ng mga bansa sa timog silangang Asya, nagtipon ng mga ministro ng ASEAN upang pag-usapan ang tensyon sa gitnang silangan at ang epekto nito sa kalakalan at enerhiya. Ang Pilipinas bilang kasalukuyang tagapangulo ay kasama sa panawagan para sa pag-upa ng labanan, dahil ang bawat digmaan sa malayong lugar ay may alon na umaabot sa ating rehiyon. Kapag nagugulo ang rutang dinadaanan ng langis, tumataas ang presyo sa pandaigdigang merkado, at ang epekto nito ay nararamdaman sa gasolina sa kanto. Kaya sa mga pulong ng diplomasya, ang layunin ay hindi lamang politika, kundi ang pagpapanatili ng katatagan sa ekonomiya ng rehiyon. Kape at balita sa tahimik na umaga, mga kwento ng bansa na marahang dumadaan sa himig ng piano at sa pahina ng dyaryo. Ang mundo ay lumalapit sa isang tasa ng kape. Sa usapan ng ekonomiya, may pangamba tungkol sa presyo ng kuryente, dahil sa pagtaas ng liquefied natural gas sa pandaigdigang merkado, maaaring tumaas ang gastos sa enerhiya sa mga susunod na buwan. Pinag-aaralan ng pamahalaan kung paano mapapababa ang epekto nito, mula sa pag-regulate ng power market hanggang sa paghahanap na alternatibong supply para sa mga tahanan at negosyo. Ang kuryente ay bahagi ng pang-araw-araw at bawat galaw ng presyo ay may kasamang epekto sa kabuhayan. Sa isang simbahan sa kanto, may ilang taong dumadaan bago pumasok sa trabaho. May nagdarasal para sa pamilya, may humihingi ng lakas para sa araw. Sa gitna ng mga headline, may puwang pa rin ang katahimikan, at sa bawat sindi ng kandila may paalala na ang pag-asa ay hindi nawawala. Sa mga court at track sa buong bansa, may mga atletang patuloy na nagsasanay. Ang iba'y naghahanda para sa regional tournaments, ang iba na may para sa international competitions. Hindi man araw-araw headline ang kanilang pagod at disiplina, ngunit sa bawat medalya na nakikita natin, may mga taon ng ensayo na tahimik na inilaan. Sa mundo ng aliwan, patuloy ang paggawa ng pelikula at musika. May mga direktor na naghahanap ng bagong kwento, at mga mang-aawit na naglalabas ng bagong tunog sa streaming platforms at sinehan. Lumilipad ang mga kwentong Pilipino, mula drama hanggang komedya, mula indie film hanggang mainstream. Ang sining ay patuloy na sumasalamin sa buhay ng bayan. Sa ulat ng panahon, patuloy ang impluensya ng Starlize. Mainit ang umaga sa maraming bahagi ng bansa, ngunit may mga ulap na nagdadala ng pagulan sa hapon. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, may posibilidad ng localized thunderstorms. Isang paalala na sa tropical na klima ng Pilipinas, ang araw at ulan ay magkasamang bahagi ng kwento. Sa huling draw ng kapalaran kagabi, may mga numerong lumabas mula sa makina. Grand Lotto 655, 321, 4 isarong 50, Baji ang Prato Subs, Mega Lotto 645, Man Iching Bat, Tweety Food 2011. May mga tiketi kong tinignan, may mga taong umasa, at sa bawat maliit na papel may dalang pangarap na
bago ng bukas. Unti-unting nauubos ang tasa at ang umaga ay nagiging tanghali. Ang balita ng araw ay naging bahagi ng kwento ng bansa. At bukas muli sa parehong mesa magkikita ang kape at balita din.